Okay, hi guys, kamusta? So I'm Raymond Gerald Tabaque and welcome to this video. So actually nag-shoot lang ako nitong video na to dahil gusto ko lang magsagot ng isang question, ang favorite na question lagi sa akin pagdating dito sa paggawa ng online business, no? So baka rin kasi makatulong sa iyo lalo na kung nagsistart ka rin ng sarili mong online business or yun, baka makapagbigay din sa iyo to ng idea. So ano ba to, no? Actually, isa sa pinaka-favorite, no, favorite na tanong sa akin ay paano ba magsimula ng online business kung wala akong pera, wala akong kakilala, okay? Wala naman akong kamag-anak na mayaman para sumuporta sa akin, no? Paano ka makakapagsimula ng sarili mong online business, no? So naalala ko talaga dati no mga first time ako nag-online business which is 2013. Yun yung first time kong umalis sa full-time job ko bilang isang teacher at hindi pa talaga ako kumikita nyo, no? Hindi pa ako kumikita dito sa negosyong to. At yung nagsimula talaga ako, ano ba yung unang-unang mga tinignan ko, unang-unang mga sinubukan ko at unang-unang ginawa ko, no? So pagdating sa ganun, no, yung una kong talagang ginawa is nag-commit ako. Okay, commitment, no? Nag-commit talaga ako na maging isang entrepreneur. Nag-commit ako na paano nila ginagawa yun. So ano yung mga una kong ginawa? Paano ko magagawa yun kung wala naman akong kakilalang entrepreneur? Wala naman akong kakilala o kamag-anak na mayaman, no? So unang-una kong ginawa, ayun nakikita nyo dito, no? Unang-una kong ginawa, nag-invest muna ako sa sarili ko, binasa ko yung mga libro ng mga entrepreneurs, no? Kasi syempre, hindi ko naman pwedeng aralin, no? Hindi ko naman pwedeng aralin yung buhay ng hindi entrepreneur kasi syempre ituturo niya sa akin yung naging resulta niya, no? So unang-unang ginawa ko is inaral ko yung buhay ng mga entrepreneur kasi sila yung gumawa ng mga negosyo, sila nakagawa ng negosyo nila, sila nakapag-produce ng malaking income, nakapag-produce ng sarili nilang business, no? At saka, yun, doon talaga ako nag-focus. So, pumunta muna ako sa bookstores, yung mga naalala ko dati, no, bago ako nag-resign bilang isang full-time high school teacher noong mga 2013, yung savings ko for 3 years kong inaral, no? For 3 years ako nagtrabaho, alam ko na-save ko ata yung mga 50,000, okay? Yun, yung 50,000 na yun, nilaan ko talaga sa pagbabasa ng libro at sa pag-aaral, no? Pag-aaral sa kung paano magkaroon ng negosyo, paano bing mindset nila, saan nila binibigay, saan nila nilalagay yung pera nila, no? Para magkaroon ka ng smarter decisions, no? Para, yun, nagkaroon din ako ng smarter decisions kung saan ko nilalagay yung pera ko. So, dahil doon, natutunan ko na mag-invest muna sa mga learning materials, mag-invest muna sa mga mentors, no? Binili ko yung mga products ng mga mentors ko, tapos inaral ko siya, kinonsume ko siya, tapos in-apply ko rin siya, no? Tapos pangalawa, pag nangyayari na sa'yo yun, okay? Pangalawa, I learn from your mistakes. Magkakaroon ka talaga ng failures, magkakaroon ka talaga ng mga mistakes sa business mo. Okay? Nung dati, nag-invest ako sa Facebook ads kung paano siya gawin, paano siya gamitin. Okay, naalala ko dati in just 1 month nagastos ko ata 30,000 to 40,000. No, ang laki na nagastos ko, walang bumalik sa akin, no? So grabe, sobrang desperate ako ng mga time na yon dahil hindi ko alam kung saan ko nakukuha yung pera ko, hindi ko na alam saan manggagaling. So nangyari, inaral ko talaga kung bakit nagkamali ako doon, no? Inaral ko talaga kung saan ako nagkamali. Okay, tapos ayun, talagang ni-review ko lang yung mga invest kong mga materials. Tapos hanggang sa na-gets ko rin siya, no? Dahil sa commitment ko na mag-improve. Okay, so yun, naaral ko na hindi pala dapat pinapasend, no? Yung pag gumawa ka ng Facebook ads, hindi dapat sinesend directly sa blog mo na walang strategy, no? Kailangan at least isend mo siya sa capture page para makuha mo yung email nila. Okay, para makapag-build ka ng rapport. Kasi dati ginagawa ko, sinesend ko sa blog, tapos nandun yung mga produkto ko. Okay? Nangyayari, mga tao kasi, no, hindi agad sila bibili sa unang tingin. No? So, paano mo magagawa yun? Paano mo sila ma-follow up? Sa follow-up kasi nangyayari talaga yung sale. No? Sa follow-up nangyayari yung malaking kitaan. Okay? So, paano ko ginagawa yun? Kinukuha ko yung email nila, nag-ads ako, pinapadala ko dun sa website ko na magkukuha ng email nila. Tapos sa email ko sila pina-follow up. No? Lagi ako nag-email sa kanila, kinakamusta sila, pinapakita ulit yung product ko, pinapakita pa namang information tungkol dun sa product na yun, no? Para lalo silang magkaroon ng well-informed decision at lalo silang maging komportable, no? At eventually, since naging komportable na sila sa akin, nakikilala nila ako sa video, tinuturuan ko sila, ginaguide ko sila, yun, naging komportable sila na ibigay yung pera nila hanggang sa nagkaroon na ako ng profit, no, sa business ko. Okay? So yan.
Yun lang yung gusto kong two ideas na share sa inyo. Una, commit ka muna, no? Mag-commit ka na maging isa kang entrepreneur, mag-commit ka na aralin mo yung mga ginagawa nila, yung mga strategies nila, kung paano sila mag-isip, saan nila nilalagay yung pera nila, yung paano yung mindset nila, no? Basta siguraduhin mo, yung inaaral mong mentor ay nakukuha yung resulta na meron, yung resulta na gusto mo. Okay? So, yun. Siyempre, mag-ingat ka rin, no? Kasi may mga mentors sa talagang ayun, talagang alam mo yun, nagme-mentor-mentoran na wala pa palang kinikita sa online pero ang dami nilang tinuturo. No? So medyo kailangan well-documented yung susundan mong mentor, dapat well-documented na nagkakaroon talaga ng resulta at yung lifestyle na gusto mo. Okay? And pangalawa, magkakaroon ka talaga ng mistakes. No? Huwag kang matatakot sa mistakes kasi mas okay nang magkamali ka kaysa sa wala kang ginagawa. Nagkakaroon ka ng progress. Okay? Para sa akin, no, sa business ko, kaya ako nagkaroon ng resulta ay dahil natuto ako sa mga experiences na nangyari sa akin. No? Pero walang mangyayari sa akin kapag hindi ako gumalaw, hindi ako kumilos, dahil takot na takot ako na mag-fail. So yon, embrace failure, pero kailangan, ito yung key dito, no? Ito yung key. Kailangan matuto ka sa mga failures mo. Adjust. No? Sabi nga nila, no? Ready, aim, fire. Pagdating dito sa business, ready, fire, and aim. Ready mo, mag-invest ka sa mga training materials, makinig ka sa mentors mo, sa mga training videos na binigay niya sa'yo. Okay? Tapos, fire, no? Action agad. Okay? Pero pagdating naman sa mga ganun, no? Pwede mong unti-unti yung action na yon, no? Pwede mong unti-unti yung sa magets mo. Tapos nagkakamali ka. Di ba? Magkakamali at magkakamali ka. Yun yung aim. Doon ka pupunta sa aim, no? Habang nagkakamali ka, ibahin mo yung tansya mo, ibahin mo yung approach mo, tapos yun na naman, aim, fire, aim, fire, aim, fire, hanggang sa magets mo na siya. Okay? So yun, once again, I'm Raymond Gerald Tabaque. I hope nakatulong ng maigi sa'yo to. Kapag may mga questions ka pa, no? Kapag may mga questions ka pa na baka pagbigay ako ng suggestion at makatulong din sa business mo, leave your questions below dyan sa comment box. I'll do my best, no, na sagutin yan para yun, makapag-produce din ako ng video na makatulong din sa'yo, no? So yun, so I hope na nakatulong na maigi sa ito. Pwede ka rin mag-click ng like, pwede mo rin ito i-share, pwede ka rin pumunta sa blog ko, blog.raymondtabaque.com. Doon ko nilalagay yung mga trainings ko, yung mga updated trainings, workshops, no? Para makatulong pa sa business na ginagawa mo. Okay? Either online or offline, may makukuha kang strategy doon. Okay? So yan, have a great day. God bless till next time. Bye!